Sa tabi ng palengke ng Barangay San Roque, may isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, plywood at ilang sako sa dingbing upang maharangan ang ulan. Sa unang tingin, marupok at mainit ito. Ngunit sa loob, isa itong pugad ng pagmamahalan nina Mario, Luz at Benoy. Wala pa ring kuryente sa kanilang baryo, kaya't ang tanging ilaw tuwing gabi ay isang lumang gasera. Ang liwanag nito'y tila kaluluwang hindi sumusuko. Sa ibabaw ng kanilang hapagkainan na gawa sa luma't gasgas na plywood, may 2 platong ulam, ginisang sardinas at pritong talong, habang si Luz ay nagkakain ng kanin mula sa maliit na kaldero. "Psst, Benoy!" bulong ni Mario habang sinusubo ang kanin. "Alam mo ba, kanina sa palengke, may tumawag sa akin. 'Kuya, tubero ka ba?' Sabi ko, 'Oo naman.' Napatingin si Benoy. 'Tapos po,' sabi niya, 'buti pa yung tubo, inaayos mo. Puso ko, kailan mo aayusin?' "Ha?" Nanlaki ang mata ni Luz. "Sino yon?" Tumawa si Mario. "Si Mang Andoy, lasenggo, niloloko lang ako." Halakhak si Luz. "Abad pati puso ng lasing? Ikaw na rin ang inaasahan?" "Tubero nga ako," sagot ni Mario sabay taas ng kilay. "Kahit anong tagas, aayusin ko. Basta wag lang tagas ng chismis." Si Benoy, hindi na napigilan. "Tay, baka sa susunod yan si Mang Andoy, magpatawag ng plumber para sa feelings niya. Basta wag lang ipatanggal yung lungkot niya," sabi ni Mario. "Baka kailanganin pa ng permit sa munisipyo." Nagkatinginan silang tatlo. Tumawa, kumain, tumawa ulit. Sa loob ng munting tahanan, sa gitna ng tipid na hapunan, ramdam ang kasaganaan. Sa tawa, sa tibok ng puso, sa kabuuan ng pagiging buo. Si Mario ay kilala sa baryo bilang magaling na tubero sa kanilang lugar. Sa bawat sulok ng komunidad, mula sa bahay ni Aling Teresing hanggang sa pampublikong palikuran sa gilid ng eskwelahan, siya ang inaasahan tuwing may tumatagas, bumabara o nababali. Minsan, kwento ni Mario habang pinupunasan ang langis sa kamay gamit ang lumang trapo. "Tinawag ako ni Kapitan. Sabi niya, may tumatagas-dagas daw sa ilalim ng lababo. Urgent daw talaga. Kaya dali-dali akong pumunta, dala lahat ng gamit, akala mo may nabasag na tubo." "Nako," sabi ni Luz habang inaayos ang mesa. "Parang seryoso ah." "Yun din ang iniisip ko," sagot ni Mario. "Pagdating ko sa kusina nila, basa nga ang sahig. Pero pag inspeksyon ko sa tubo, walang sira. Walang tagas, wala rin sa gripo." Saan galing ang tubig?" tanong ni Benoy. Nakataas ang kilay. "Isang bloke ng yelo lang pala ang naiwan sa sahig," sagot ni Mario. "Gagamitin sana sa halo-halo ng misis ni Kap. Natunaw lang. Yun lang talaga ang dahilan ng emergency." Si Luz ay napailing, ngunit hindi napigilang tumawa. "Ka pa talaga ang tumawag sa'yo para lang sa natunaw na yelo? Pagka ba ang nauna sa tao, kahit tunaw na tubig, akala baha na," sagot ni Mario. Sabay tawa rin. Si Benoy naman ay ngumipi habang tinitingnan ng kanyang ama. Hindi lang isang tubero sa mata niya, kundi taong marunong dalhin ang bawat sitwasyon sa magaan na paraan. Minsan nakakatuwa, pero madalas nakakabilim. Habang hinahalo ni Mario ang kanin sa plato, napabuntong hininga siya. "Alam niyo, aniya, minsan talaga hindi tubo ang sira, kundi takot. At kahit ganong kababaw, siniseryoso ko pa rin. Kasi para sa kanila, importante yon. Ang tiwala," dagdag niya. "Parang tubig din yan. Hindi mo agad napapansin kung nawawala na. Pero pag nawala na talaga, mahirap ibalik sa dati." Pagkatapos ng hapunan, may likas silang ritual. Si Luz ay kukuha ng maliit na notebook. Kulay brown, may sulat sa harap na budget gamit ang bolpeng halos paubos. At sisimulang itala ang gastusin. Bigas 40, sardinas 25, uling 10, tubig libre, salamat sa ama ng tahanan. Sabay tingin kay Mario. Libre nga pero hindi libre ang pawis.
Sagot nito habang iniaabot kay Benoy ang lapis. Si Benoy ay nagsusulat sa kanyang kwaderno. Homework ito sa Filipino. Ano ang pinakamasayang bahagi ng iyong araw? Tahimik muna siya bago nagsalita. Para sa akin, ang pinakamasayang parte ng araw ay yung sabay kaming kumakain ng hapunan ni na tatay at nanay. Kahit simpleng sardinas lang ang ulam, buo ang saya, mainit sa tiyan pero mas ramdam ang init sa puso. Napahinto si Luz sa pagsusulat. Si Mario ay napatingin sa anak, matay puno ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Ibang klase ang batang ito, hindi lang matalino kundi marunong tumingin sa halaga ng hindi nabibili. Alam mo anak, sabi ni Mario, ang pamilya ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pagkain. Nasusukat yan sa kakayahang magpasalamat sa kung anong meron, kahit kaunti lang. Basta buo tayo, dagdag ni Luz, kahit anong hirap, kakayanin natin. Lumipas ang gabi sa mga tahimik na usapan, mga tinig na binubuo ng pag-asa. Nang sumapit ang 9:00, pinatay na ni Mario ang lampara. Bago matulog, sama-sama silang lumuhod sa harap ng altar. Panginoon, panalangin ni Luz, salamat po sa isa na namang araw. Salamat po sa buhay, sa bawat tawanan, sa bawat butil ng kanin. Sa gitna ng lahat, salamat po na hindi kami kailanman nagkulang sa pagmamahalan. Sa tabi ng mga panalangin, may damdaming mahirap itago, pagod, ngunit may ginhawa, kulang sa materyal, ngunit hipik sa ligaya. Bago tuluyang pumikit, bulong ni Mario sa hangin. Kung ito man ang sukdulan ng aming kayamanan, masaya na ako. Pero kung may darating pa, sana wag nitong sirain ang meron na kami. Sa labas, malamig ang simoy ng hangin. Ngunit sa loob ng barong-barong, may init na hindi nagmumula sa apoy, kundi sa pusong handang tumanggap. At higit sa lahat, handang magbigay. Isang umaga, ipatawag si Mario ng isang magsasaka. Ayon dito, may malakas na tagas sa tubo malapit sa papasok sa gubat. Bitbit ang kayang lumang wrench at isang balde, tinahak ni Mario ang makitid na daan patungo sa lugar. Habang papalapit, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Kung sa barangay ay maingay ang tilaok ng manok at busina ng tricycle, dito'y puro paluskos ng dahon at huni ng ibon ang naririnig. Ngunit may kakaiba. Habang lumalapit siya sa ugat ng malalaking puno, tila mas lumalalim ang katahimikan. Ang init ng araw ay napalitan ng malamig na simoy na parang humahaplos sa kanyang batok. Pagsilip niya, nandun nga ang tubo, luma na, may malaking bitak. Habang sinusuri niya ito, biglang may narinig siyang paos na tinig. Tulong! Napalingon si Mario, wala siyang nakita. Itinuloy niya ang pag-ayos ng tubo. Muli niya itong narinig, ngayon ay mas malinaw. Tulong! Kahit sino. Kinilabutan si Mario. Hindi ito tunog ng tao. Hindi rin alinawngaw. Maingat niyang sinundan ang tinig papasok pa sa damuhan. At doon sa lilim ng isang matandang akasya, natagpuan niya ang isang maliit na nilalang, hindi mas mataas sa kanyang tuhod. May puting balbas, kulubot na balat at suot na kupas na berdeng kamiseta. Sugatan ito sa paa at nanginginig. Natigilan si Mario. Diyos ko, duwende, bulong niya. Itinaas ng nilalang ang kanyang mata. May lungkot at sakit na mababanaag. Kung may awa ka, tulungan mo ako, mahina nitong sabi. Bagamat naguguluhan, nanaig kay Mario ang malasakit. Lumuhod siya at inilabas ang kanyang panyo. Pinunasan ang sugat ng nilalang, tapos ay naghanap ng dahon ng malunggay at piniga iyon upang gawing pantapal. Pasensya ka na, wika niya. Ito lang ang kaya ko, pero kahit paano makakatulong sa sugat. Tahimik ang nilalang habang pinagmamasdan si Mario. Nang matapos, nagsalita ito. Bakit mo ako tinulungan? Hindi mo ba ako kinatatakutan? Napahinto si Mario. Aaminin ko, natakot ako sa una, pero mas takot akong makita kang naghihirap at wala akong ginawa. Nagulat ang duwende. Hindi mo ba iisipin kung may kapalit,
kung may gantimpala, umiling si Mario. Hindi lahat ng bagay kailangang may kapalit. Kung may sugat, dapat gamutin. Ganoon lang kasimple. Dahan-dahang ngumiti ang nilalang. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mata. Maraming taon na akong nagkubli. Ilang beses na akong nakakita ng tao sa gubat. Pero lahat sila, puro sira ang iniwan. Pupudol ng puno, magsusunog ng damo, kukuha ng hindi kanila. Ikaw ang una na tumigil, yumuko at tumulong kahit hindi mo ako kilala. Hindi alam ni Mario ang isasagot. Tahimik siyang umupo sa tabi ng nilalang. May bahagi ng kanyang puso na nagsasabing kakaiba ang karanasang ito. At may bahagi ring nagsasabing natural lamang iyon. Tumulong sa kapwa. Kahit ano pa ang anyo, maya-maya dahan-dahang tumindig ang nilalang. Ang kaninang sugatang paa ay tila gumaan. At muling nagkaroon ng lakas ang kanyang mga tuhod. Mas malinaw at buo na ang kanyang tinig ng magsalita. Ako si Masigasig, tagapangalaga ng kagubatan at ng lahat ng nilalang dito. Maraming taon akong nagtago, nawalan ng tiwala sa tao. Pero ngayong araw, ibinalik mo iyon. Napamulagat si Mario, tagapangalaga, tumango si Masigasig, umangat ang kanyang anyo. At tila may kakaibang liwanag na bumabalot sa paligid. Bago pa makapagsalita si Mario, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Nagsayawan ang mga dahon sa paligid, nagsiliparan ang mga ibon mula sa mga sanga, at ang dating payapang gubat ay tila biglang nabuhay. Hinaplos ni Mario ang kanyang dibdib. Amdam ang kaba. Anong nangyayari? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Sa gitna ng lagaslas ng mga dahon. Nagsalita si Masigasig ng mahahabang katagang hindi maunawaan ni Mario. Hindi Tagalog, hindi wika ng tao, kundi parang sinaunang orasyon. Habang tumatagal, mas lumalakas ang hangin at halos mapapikit si Mario sa takot. Masigasig, sigaw niya. Ano to? Anong ibig sabihin nito? Huminto ang hangin bigla at muling dumilat si Mario. Tahimik na naman ang paligid, maliban sa banayad na huni ng ibon sa malayo. Tumingin sa kanya si Masigasig at sa pagkakataong iyon. Malinaw na malinaw ang sinabi, magbabago ang buhay mo, Mario. Nalaglan ang panga ni Mario. Magbabago? Bakit po? Paano? Ngumiti lamang si Masigasig, isang ngiting may halong lungkot at hiwaga. Malalaman mo pag-uwi mo. Bago pa makapagtanong muli si Mario, muling umihip ang malamig na hangin. Sa loob ng ilang saglit, wala na sa kanyang harapan ang matandang duwende. Naiwan siyang mag-isa, nakatayo sa gitna ng gubat, pinapawisan at nanginginig. Habang kumakabog ang dibdib na tila may kasamang hindi maipaliwanag na bigat. Habang naglalakad pa uwi, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Magbabago ang buhay mo, malalaman mo pag-uwi mo. At sa bawat hakbang, mas lalong pumibigat ang kanyang loob. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Pagpasok sa kanilang barong-barong, sinalubong siya ni Benoy. Tay, ang tagal niyo, anong nangyari sa gubat? Napabintong hininga si Mario at naupo sa bangkito. Anak, may nakita ako roon. Hindi tao, duwende, sugatan. Tinulungan ko. Nanlaki ang mga mata ni Benoy sabay tawa. Duwende? Tay, baka namalikmata lang kayo. Mainit kasi sa gubat, baka inatake kayo ng init ng ulo. Sumabat si Luz habang nagsasali ng kanin sa mesa. Mario, sigurado ka ba? O baka naman musang lang na napilayan, tapos inakala mong engkanto. Umiling si Mario. Seryoso ang mukha. Hindi, Luz. Malinaw sa mata ko. At nagsalita siya. Sinabi niyang magbabago raw ang buhay ko. Hindi ko maintindihan, pero... Napatahimik silang lahat. Kumain silang tatlo, pero tila may ibang presensyang nakikinig sa kanila. May hanging na dahan-dahang umihip, tila ba nagmumula sa lugar kung saan nandun ang lumang poso. Si Mario mismo'y napalingon sa bintana. Doon nakatayo ang lumang poso na matagal ng tuyo, ngunit ngayoy tila may ibang sigla. Kinaumagahan. Habang palabas si Mario ng bahay upang magtungo sa palengke, nasilayan niya ang lumang poso sa kanilang bakuran. Ilang taon na itong walang silbi, patay at tuyo. Araw-araw niya itong nadaraanan, ngunit matagal na rin niyang hindi pinapansin. Ngayon, napansin niyang basa ang lupa sa paligid.
ang dating malinis na sementadong gilid ay tila may bahid ng likidong dumaloy magdamag. Napakunot noo siya. Hindi pwede, bulong niya. Matagal nang walang tubig ito. Lumapit siya at sa kanyang kuryosidad, pinihit ang hawakan ng poso. Sa una, umingit lang ito at naglabas ng hangin. Ngunit ilang sandali pa, may dumaloy na likido. Maliwanag, kumikintab at may kakaibang lagkit. Hindi tubig. Inilapit niya ang kamay. Basa, malamig, ngunit may amoy na pamilyar. Inamoy niya ito at halos matigilan. Gasolina? Bulong niya. Gasolina ito. Nanlaki ang mata niya. Tumulo ang pawis sa kanyang ulo. Hindi dahil sa init kundi sa kaba. Ang lumang poso na ilang taon nang patay, ngayon ay nagbibigay ng gasolina. Hindi siya agad naniwala. Kumuha siya ng lumang bote sa gilid at pinuno ng kaunti. Sa gilid ng kalsada, sinubukan niyang basain ang isang pirasong basahan at sindihan gamit ang posporo. Sa isang kisap mata, nagliyab ang tela. Malinaw na gasolina nga ito. Diyos ko, usal niya. Hindi pa siya kontento. Muli niyang nilapitan ang poso at pinihit sa kabilang direksyon, kung saan dati ay wala nang lumalamas. Ngunit sa pagkakataong ito, isang mas madilaw na likido ang dumaloy. Inamoy niya, mas mabigat ang singaw, mas matapang. Diesel, bulong niyang muli. Nanlamig ang kanyang tuhod. Napaupo siya sa gilid ng poso, hawak ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Kumasok agad sa isip niya ang sinabi ni Masigasig, magbabago ang buhay mo. Ito ba ang tinutukoy? Sa halip na galak, takot ang bumalot sa kanyang dibdib. Kung malaman ito ng iba, ano ang mangyayari? Biyaya ba ito o bitag na susubok sa kanilang pamilya? Pag-uwi niya, hindi mapakali si Mario. Ilang beses niyang gustong manahimik at sarilihin ang sikreto. Ngunit habang nakatingin sa asawa't anak, hindi niya kinayang itago. Habang naghahapunan, huminto siya sa pagsubo at nagsalita. May nakita ako sa poso kanina. Tumingin si Luz, nakakunot noo. Poso? Yung luma sa bakuran? Tumango si Mario. Oo, alam kong matagal nang tuyo yun. Pero kanina, may lumabas. Hindi tubig, gasolina. At naninikot ko sa kabilang direksyon, diesel naman. Napatigil si Benoy sa pagkain. Ay, baka naman tubig lang na may halo. O baka nilagyan ng tao ng kung ano. Umiling si Mario. Hindi anak, sinubukan kong sindihan. Gasolina talaga. Napasinghap si Luz. Gasolina? Diesel? Mario, delikado yan. Baka pagsimulan ng bulo. Baka kapag nalaman ng iba, puntahan tayo, agawin, o baka mas masahol pa. Umiling si Mario, pilit na nagpapakalma. Alam ko, kaya nga sinasabi ko sa inyo. Hindi ko alam kung biyaya o sumpa, pero hindi ko pwedeng basta itago sa sarili. Kailangan nating magdesisyon kung anong gagawin. Tumahimik ang Nesa. Ramdam nila ang bigat ng sitwasyon. Si Benoy, bagamat bata pa, ay nagtanong ng may halong pag-aalala. Tay, ito ba yung sinasabi ng duwende kahapon? Yung magbabago ang buhay mo? Napatingin si Mario sa anak. Mabigat ang kanyang loob. Siguro nga anak, siguro nga. Niyakap siya ni Luz. Mario, anuman ito, sana wag nating kalimutan kung sino tayo. Hindi tayo sakim. Hindi tayo gahaman. Kung ito man ay biyaya, dapat gamitin para sa tama. Kung bitag man, dapat lakasan ang loob. Nagkatinginan silang tatlo, mag-asawa at anak. At sa kabila ng kaba at hiwaga, alam nilang sabay-sabay nilang haharapin ang pagbabagong paparating. Ilang araw matapos madiskubre ni Mario ang kakaibang langis mula sa lumang poso, hindi siya mapakali. Sa tuwing tinipitigan niya ang bote ng gasolina na itinago sa ilalim ng papag. Ila may bumubulong sa kanya na hindi ito dapat manapiling lihim. Naiisip niya ang mga super sa terminal na halos araw-araw niyang naririnig. Nagrereklamo sa taas ng presyo ng krudo at hirap na makabuo ng kita. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, sardinas na inahalo ni Luz ng kamatis para mas dumami at magkasya sa kanila. Nagpahayag si Mario ng iniisip. Luz, Benoy, baka pwede nating ibenta ng mura itong langis mula sa poso.
Hindi lang naman para yumaman, kundi para rin makatulong sa mga tricycle at jeepney driver na nahihirapan na dahil sa mahal na krudo at gasolina. Sabi ni Mario. Natigilan si Luz hawak ang tinidor. Mario, sigurado ka ba? Hindi natin alam kung saan galing yang gasolina. Paano kung may mangyaring masama? Wika niya, halatang may kaba. Kung itatago lang natin, parang sakim naman tayo na atin lang ang biyaya. Ibebenta ko sa kalahati ng presyo. Kung may masamang mangyari, ako ang mananagot. Tugon ni Mario. Mabilis na nagliwanag ang mukha ni Binoy. Tay, parang kayo po yung superhero ng baryo. Gasolina para sa mahihirap. Masiglang sambit ng bata. Napatawa si Mario at ginulo ang buhok ng anak. Superhero agad? Hindi. Ang gusto ko lang, makatulong din sa kapwa nating mahihirap. Kinabukasan, pumunta siya sa terminal ng tricycle. Bitbit ang 2 galon ng gasolina. Nandoon si Mang Lando, veteranong tricycle driver na madalas kulang ang kita dahil sa sobrang mahal ng gasolina. Lando, baka gusto mong subukan ito. Kalahati ng presyo lang, alok ni Mario. Nanlaki ang mata ni Lando. Kalahati? Mario, baka marumiyang. Masira makina ko. Tanong niya, puno ng pag-aalinlangan. Subukan mo lang. Kung hindi maganda, libre na, tugon ni Mario. Nag-atubili man, ibinuhos ni Lando ang gasolina sa kanyang tricycle. Nang paandarin niya, laking gulat ng lahat nang maswabe ang andar ng makina. Tahimik, malinis at mabilis. Diyos ko, Mario, para bang bago ang makina ko? Ano bang gasolina ito? Sigaw ni Lando. Biyaya, hindi ko ring alam ang lahat ng detalye, pero ibebenta ko ng mura para naman matatulong sa inyo, sagot ni Mario. Lumapit agad ang ibang trooper. Mario, baka pwede rin kami. Pare-pareho lang, kalahati ng presyo sa ibang gasolinahan. Pantay-pantay, wika ni Mario. Halos maagawan siya ng galon. Sa bawat bayad na inaabot sa kanya, ramdam ni Mario na higit pa sa pera ang kanyang tinatanggap, ang pasasalamat ng kapwa. Makalipas ang ilang araw, kumalat agad ang balita. Sa palengke, sa tindahan ni Aling Rosa at sa umpukan ng matatanda, iisa ang usapan, ang gasolina ni Mario. Isang gabi, nagkwento si Benoy habang nag-aagawan ng ulam. Tay, narinig ko si Aling Rosa. Ang tawag daw sa inyo, tatapagligtas ng mga tricycle driver. Napailing si Luz, natatawa. Tagapagligtas agad? Sus Mariosep, baka bukas, Kapitan Tubero Gasolinero na ang tawag sa'yo. Nagtawanan sila tatlo, ngunit matapos nito, muling nagsalita si Luz. Mario, paano kung malaman ng mga may-ari ng gasolinahan? Paano kung ipatigil nila tayo? Delikado ito. Hinawakan ni Mario ang kamay ng asawa. Hindi naman ako naniningil ng sobra. Luz, isipin mo, ilang bata ang makakapag-aral dahil mas malaki na ang naiuwing kita ng kanilang magulang. Ilang pamilya ang mas nakakafain dahil hindi na inuubos sa mahal na gasolina ang kinikita nila. Hindi ko kayang talituran to. Tahimik si Luz. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Mario ang pagpayag kahit puno ng pangamba. Makalipas ang ilang linggo, hindi na kinaya ang sistema ng pagbebenta mula sa bote at galon. Nagkakagulo ang pila, may nagkakasingitan at may nagrereklamo. Dumadami na rin ang galing sa karatig baryo para makakuha ng murang gasolina. Isang gabi, nagpasya si Mario. Luz, kailangan natin ng maliit na pwesto. Hindi para yumaman, kundi para maayos ang pagbebenta. Isang tolda lang, may bangko, at may talaan para pantay-pantay. Nagulat si Luz. Gasolinahan sa gilid ng bahay? Mario, delikado yan. Baka pagmulan ng sunog. Hindi naman malaki, may lagayan lang ng galon at listahan. Ako ang magbabantay, tugon ni Mario. Sumabat si Benoy, puno ng tuwa. Tay, ako na lang ang magtala ng pangalan at dami, para walang daya. Napaniti si Luz at marahang bumuntong hininga. Kung yan ang pasya mo, Mario, susuportahan kita. Pero sana tandaan mo, hindi pera ang sukatan ng lahat. Mas mahalaga na nakakatulong tayo sa tao kaysa sa laki ng kikitain natin. At doon nagsimula ang kanilang munting gasolinahan. Isang tolda, ilang bangko at isang karatula. Murang gasolina para sa karaniwang tao. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga tao. Mga tricycle driver, magsasaka para sa kanilang traktora, jeepney driver, tindero.
Ngunit ngayon ay maayos na ang pila. Ang baryo na dati tahimik at kulang sa sigla ay muling nabuhay. Habang pinagmamasdan ni Mario ang hanay ng mga tao, naalala niya ang huling sinabi ng duwende, magbabago ang buhay mo. At oo nga, nagsisimula na ang pagbabagong iyon. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa murang gasolina ni Mario, sa umpukan ng mga tricycle driver, sa pila ng palengke, at kahit sa tindahan ng kape. Iisa ang usapan, ang gasolinahan sa gilid ng bahay ni Mario. Hindi na lamang taga-barangay ang bumibili, kundi pati mga motorista mula sa karatig baryo. Isang hapon, halos sabay-sabay dumating ang 3 jeep, 4 na tricycle at ilang motorsiklo. Abala si Benoy sa pagtatala ng pangalan at kung ilang litro ang kinuha, habang si Mario ay pawis na pawis sa pagbuhat ng galon. Si Luz naman ay nakabantay upang siguraduhin na maayos ang pila at walang nagkakabulo. Mario, sigaw ni Mang Andoy, isang jeepney driver na araw-araw bumabiyahe. Ang ganda ng krudo mo, ang lakas ng hatak ng jeep ko ngayon, parang bagong tune-up. Ngumiti si Mario, kahit pagod. Mabuti naman Andoy, ang mahalaga, mas nakakatulong sa biyahe nyo. Tugon ni Mario habang pinupunasan ang pawis sa noo. Hindi lang tulong Mario, sabad ng isa pang trooper, si Mang Teryo. Kung dati, kalahati ng kita ko na pupunta agad sa gasolina, ngayon may sobra pa akong naiuuwi. Nakakabili na kami ng gatas para sa bunso. Napatingin si Luz sa kanila at kahit may pag-aalala sa dami ng tao, hindi niya mapigilan ang ngiti. Sa kanyang isipan, ito pala ang ibig sabihin ng biyaya. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat. Sa loob lamang ng ilang linggo, nagbago ang takbo ng buhay ng pamilya. Kung dati isang kahig, isang tuka, ngayon ay may unti-unti silang naitatabi. Nakabili si Luz ng dagdag na upuan para sa mga customer. At si Benoy naman ay may bago ng gamit sa eskwela. Hindi marangya, ngunit sapat upang maipakita na may pagbabago. Isang gabi, habang sila'y naghahapunan, napabuntong hininga si Luz. Mario, kung iisipin mo, dati halos hindi tayo makabayad ng utang kay Aling Rosa. Ngayon, siya pa ang bumibili ng gasolina sa atin. Natawa si Mario. Oo nga Luz, pero huwag tayong masanay na puro pera ang nasa isip. Ang gusto ko lang, makita na masaya ang mga tao. Yun ang tunay na kayamanan. Sumabat si Benoy. Tay, kanina sabi ng guru ko, napansin daw niya na masaya akong pumasok. Ang sagot ko, kasi proud ako sa inyo. Lahat po ng super na nakakasabay ko papuntang eskwela, puro papuri ang binibigay sa inyo. Napangiti si Mario at hinaplos ang balikat ng anak. Salamat anak, pero tandaan mo, hindi ako bida rito. Tayo lahat. Kung wala ang tulong ng nanay mo sa pag-aasikaso at natulong mo sa pagtatala, hindi magiging maayos ito. Mumiti si Luz at tumingin sa kanila. Kung tutuusin, para tayong nagtanim ng maliit na binhi, tapos sabay-sabay nating itong inalagaan. Kaya ngayon, unti-unti na itong namumunga. Ngunit sa likod ng kanilang halakhakan, dama rin nila ang pangamba. Sa dami ng customer, tiyak na may makakabalita sa mga malalaking negosyante. At alam nila, hindi iyon magiging madali. Hindi nga nagtagal, umabot sa kabilang bayan ang balita. Sa isang malaki at mamahaling opisina, nakaupo si Don Rogelio, ang kilalang negosyante at may-ari ng ilang malaking gasolinahan. Sa kanyang mesa, nakalatag ang mga resibo ng araw-araw na benta at kitang-kita ang pagbagsak ng kanyang kita. Anong ibig mong sabihin na kalahati na lang ang benta natin? Singhal niya sa tauhan. Saan pumupunta ang mga motorista? Nag-alangan ng empleyado bago sumagot. Don Rogelio, marami po ang pumupunta sa isang maliit na gasolinahan sa San Roque. Murang-mura raw po ang krudo at malinis pa. Tumayo si Don Rogelio, nanlilisik ang mga mata. Maliit na gasolinahan at sino naman ang may-ari niyan? Isang nagngangalang Mario daw po. Tubero lang dati, pero ngayon, parang siya na raw ang inaasahan ng mga super doon. Napahagalpak ng mapait na tawa si Don Rogelio. Isang tubero at ngayon pinapahiya niya ako? Pinapahiya niya ang negosyo ko na pinaghirapan ko ng ilang taon? Tahimik ang mga tauhan, takot magsalita. Ngunit hindi mapigil ni Don Rogelio ang galit. Hindi pwedeng ganito. Ang mga tao, sakim sa mura. Hindi nila alam ang halaga ng kalidad at negosyo. At higit sa lahat, hindi pwedeng lampasan ako ng isang hamak na tubero, sigaw ni Don Rogelio.
sabay hampas ng kamay sa mesa. Sa loob ng kanyang dibdib, umusbong ang matinding inggit at galit. Habang si Mario ay nagbubunga ng biyaya mula sa simplig puso, si Don Rogelio ay unti-unting kinakain ng takot na maagawan ng trono. At doon nagsimula ang kanyang plano, isang lihim na paraan upang pabagsakin si Mario at ang kanyang lumalaking gasolinahan. Sa baryo, abala si Mario sa pagbebenta ng kanyang murang krudo at gasolina, habang masaya ang karamihan ng mga tao. Ngunit sa kabilang bayan, may isang pusong nagnangalib, handang gumawa ng kahit ano para mapanatili ang kapangyarihan. At gaya ng babala ni Masigasig, unti-unti nang sinusubok ang katapatan ng puso ni Mario. Sa malaki at marangyang opisina ni Don Rogelio, nagbabadya ang galit. Nakatitig siya sa ulat ng kanyang mga tauhan, patuloy ang pagbagsak ng kita ng kanyang mga gasolinahan. Samantalang ang maliit na pwesto ni Mario ay dinadayo ng mga tao mula sa iba't ibang baryo. Hindi pwedeng magtadal ito, mariing sabi ni Don Rogelio habang pinipisil ang hawak na tabako. Isang hamak na tubero ang sisira sa negosyong pinaghirapan ko? Hindi ako papayag? Tahimik ang kanyang mga tauhan. Isa sa kanila ang nadlakas loob magsalita. Don Rogelio, baka pwede nating ipakalap na marumi ang gasolina niya. Madaling maniwala ang mga tao kapag may chismis. Ngumiti ng malamig si Don Rogelio. Ayan ang gusto ko. Sabihin ninyo na halo-halo ang lamis niya. May tubig, may kerosina. Sabihin niyo ring makakasira ng makina. Huwag kayong titigil hanggang lahat ng motorista'y magduda. Nag-utos siya ng mahigpit at tulad ng simoy na mabilis kumakalat, kumalat nga ang paninira. Makalipas ang ilang araw, ramdam agad ni Mario ang pagbagsak ng mga bumibili. Kung dati pila ang mga tricycle at jeep sa kanyang maliit na gasolinahan, ngayon ay iilan na lang ang dumarating. Isang hapon, lumapit si Mang Andoy, dala ang galon na dati puno tuwing araw-araw. Mario, pasensya ka na, ha? Pero sabi nila marumi raw itong gasolina mo. Baka masira ang jeep ko. Mahirap na, ikaw na ang nakakaintindi. Kahit mabigat sa dibdib, mumiti pa rin si Mario. Naiintindihan ko. Andoy, hindi kita pipilitin, pero tandaan mo, hindi ko kayang mandaya sa mga taong umaasa sa akin. Malinis ang langis ko at ikaw mismo ang nakagamit doon. Wala kang reklamo, di ba? Tumungo si Andoy. Oo, totoo yon. Pero alam mo na, mahirap labanan ang usapan ng marami. Kapag lahat nagdududa, napipilitan ka ring magduda. Pag-uwi, nakita ni Mario si Luz na nakaupo sa harap ng hapag, nagbibilang ng kaunting kinita. Malungkot ang kanyang mukha. Mario, mahinang wika ni Luz. Ganito palagi, baka hindi natin kayanin. Bumabalik na naman tayo sa dati. Hinawakan ni Mario ang kamay niya. Luz, huwag kang mag-alala. Hindi ko kailanmang hahayaan na malugmok tayo sa kasinungalingan ng iba. Mas mabigat ang konsensya kaysa sa bulsa. Kung mawala man ang lahat, may tiwala pa rin tayong natitira. Tahimik lang si Benoy, ngunit bakas sa kanyang pangamata ang pag-aalala. Tay, mahina niyang sabi, bakit nila ginagawa to sa ating? Hindi ba't tumutulong lang naman tayo? Napabuntong hininga si Mario. Anak, ganyan talaga. Kapag may natutulungan ka, may ibang hindi matutuwa. Ang mahalaga, huwag tayong sumama sa ganitong laro. Patunayan nating sa gawa, hindi sa salita. Isang umaga, dumating ang mga taga-gobyerno. Suot ang kanilang uniforme at may dalang papel. Lumapit sila sa gasolinahan ni Mario. Ang mga tao'y agad nagbulungan, ang ilan ay nag-akalang tuluyan ng isasara ang pwesto. Mario, sabi ng isang opisyal, may natatanggap kaming reklamo na marumi at peke raw ang ibinebenta mong lamis. Kailangan naming kumuha ng sample at suriin ito. Tumango si Mario, bagaman kabado. Wala akong tinatago. Sige po. Kuhanin niyo ang kailangan po ninyo. Habang kumukuha ng lamis ang mga opisyal, nagtipon ang mga tao sa paligid. Naroon si Mang Andoy, si Mang Teryo at ilan pang tsuper na dati laging bumibili. Halos lahat ay may kaba. Hindi alam kung totoo nga bang may halo ang gasolina. Lumapit si Luz kay Mario. Paano kung negatibo ang resulta? Paano kung palabasin nilang totoo ang chismis? Bulong niya. Mumiti si Mario kahit nanginginig ang loob. Kung totoo ang biyaya, Luz, hindi ito basta mawawala. Manadiwala tayo.
Makalipas ang ilang araw, bumalik ang mga opisyal dala ang resulta. Harap-harapan nilang binasa ang dokumento. Ayon sa pagsusuri, sabi ng isa, ang langis mula sa posi ay walang halong tubig o kerosina. Sa katunayan, mas mataas pa ang kalidad nito kaysa sa mga gasolinahan sa bayan. Napatigil ang lahat. Sandaling katahimikan at biglang sumabog ang hiyawan. Hindi pala totoo ang chismis, sigaw ni Mang Teryo. Mas malinis pa nga kaysa sa dati naming gamit. Napaluha si Luz at mahigpit na niyakap si Mario. Sabi ko na sayo, hindi tayo pababayaan. Lumapit si Benoy, nakangiti. Tay, panalo tayo. Hindi pala totoo ang sabi nila. Dapat ipakita nating sa lahat na hindi lahat ng mababa ang presyo ay mababa rin ang kalidad. Ngumiti si Mario at tumingin sa mga taong nagtipon. Hindi ako ang nanalo rito. Kayo. Ang tiwala nyo ang nagbigay ng lakas sa akin. At habang nandyan yon, hinding-hindi ako titigil sa paglilingkod. Samantala, sa kabilang bayan, nagngangalit si Don Rogelio nang marinig ang resulta. Imposible. Paanong walang halong tubig ang langis na galing sa poso? Hindi pwedeng mas malinis pa kaysa sa akin. Hindi ako papayag na talunin ako ng isang hamak na tubero. Ngunit kahit anong sigaw niya, ang totoo'y lumabas na. At sa unang pagkakataon, si Don Rogelio ang natalo. Muling bumalik ang mga tao kay Mario. Muli na namang napuno ang pila sa kanyang gasolinahan. Ngunit kasabay ng tagumpay, alam niyang mas lalo ring lalalim ang galit ng kanyang kaaway. At sa puso ni Mario, dama niya, ito pa lang ang simula ng mas mabibigat na pagsubok. Isang gabing tahimik. Tanging huni ng kuliglig at alingaw-ngaw na mga aso ang maririnig. Sa labas ng bahay ni Mario, kislap lang ng lampara ang nagsisilbing liwanag. Habang mahimbing na natutulog ang mag-anak, may ilang aninong dahan-dahang sumulpot sa bakuran. 3-4 na lalaking may daladalang timba ng semento, buhangin at ilang gamit na bakal ang naglakad palapit sa poso. Mahinang usap-usapan ang maririnig. Siguraduhin niyo na matabunan natin to. Pag wala na ang poso, wala na ring gasolinahan si Mario. Bulong ng isa. Bilis na, baka magising ang mga tao. Bulong ng isa habang hinahalo ang semento sa timba. Pinapaspas ang galaw ng pala. Ang iba na may nagsasalop ng buhangin, nagmamadali, handang ibuhos ang pinaghalong semento sa bunganga ng poso. Ngunit bago pa nila magawa, biglang dumagundong sa dibdib ni Mario ang hindi niya maipaliwanag na kaba. Nagising siya mula sa kanyang mahimbing na tulog at tila naramdaman ang kakaibang bigat ng hangin. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, pilit na pinakikiramdaman ang paligid. At bago siya makalapit, isang kakaibang liwanag ang biglang sumilay sa paligid ng poso. Isang malakas na ihip ng hangin ang bumalot sa bakuran. Sumayaw ang mga dahon ng kawayan na tila ba'y nagbubulong. At mula sa dilim, unti-unting lumitaw si Masigasig, ang matandang duwende na minsan nang tumulong kay Mario. Ang kanyang anyo'y maliwanag. At dala niya ang tungkod na kumikislap na parang may bituin sa dulo. Mga hangal, malakas na tinig ni Masigasig, umalingaw-ngaw sa gabi. Nagulat ang mga tauhan ni Don Rogelio. Duwende, Diyos ko, totoo pala, sigaw ng isa habang natataranta. Ngunit hindi lahat ay tumakbo kaagad. Ang ilan ay sinubukang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa, ngunit biglang nanigas ang kanilang mga paa, tila ba nakabaon sa lupa. Hindi niyo maipagpapatuloy ang kasamaan, wika ni Masigasig. Habang itinututok ang kanyang tungkod, ang biyayang ibinibigay ng kalikasan ay hindi para sirain. Ang inyong mga kamay ay pinili ninyong gamitin sa kasakiman. Isa sa mga tauhan ang napahagulgol. Patawad, hindi ko alam na ganito kalupit ang kapalit. Pinilit lang po kami ni Don Rogelio. Walang taong pinipilit kung may busilak na budri, tugon ni Masigasig. Sa isang pitik ng kanyang tungkod, biglang lumuwad ang pagkakatali ng kanilang mga paa at nagsitakbuhan silang lahat palayo, bit-bit ang kanilang takot. Naroon si Mario, nakamasid, nanginginig sa gulat. Masigasig, anong nangyayari? Totoo ba ang lahat ng to? Tanong niya, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Humarap si Masigasig kay Mario. Ang kanyang mga matay tila lumulutang sa liwanag. Mario, may mga taong gustong sirain ang biyaya. Hindi ka ligtas mula sa kasakiman ng iba. Ngunit higit sa lahat, tandaan mo,
Kung ikaw mismo'y magiging sakim, mawawala ang lahat ng ibinigay sa'yo. Napayuko si Mario. Ramdam ang bigat ng bawat salita. Paano ko masisigurong hindi ako magiging ganon masigasig? Isa rin akong tao. May pamilya akong kailangang pakainin. Minsan naiisip kong baka mahulog ako sa tukso. Lumapit ang duwende at marahang ipinapik ang balikat niya. Hindi mo kailangang maging perpekto, Mario. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa puso mo. Tandaan mo, hindi lahat ng kayamanan ay dapat itago. May mga biyayang inilaan upang dumaloy. Gaya ng tubig, gaya ng hangin, gaya ng langis na ito. Naluha si Mario. Pero bakit ako? Bakit sa dinami-dami ng tao? Sa akin napunta ang responsibilidad na ito. Mumiti si Masigasig. Dahil ikaw ang taong nakakita sa akin bilang nilalang, hindi bilang kakaibang halimaw. Tinulungan mo ako ng walang humihinging kapalit. Kaya't ikaw din ang pinili ng kalikasan. Ngunit huwag mong kakalimutan, hindi ikaw ang may-ari ng biyaya, isa ka lamang katiwala. Sa puntong iyon, dumating si Luz at Benoy. Nagising sa kakaibang liwanag at ingay. Napatakbo sila papalapit kay Mario. Anong nangyayari dito, Mario? Tanong ni Luz, halatang nanginginig. Tay, sino yang kausap mo? Usisa ni Benoy, habang nakatitig kay Masigasig na nagliliwanag. Huwag kayong matakot, wika ng duwende. Ako si Masigasig. Ang inyong ama ang pinili upang maging katiwala ng biyayang ito. Ngunit ang kapalit, dapat siyang manatiling tapat. Kapag sumilay ang kasakiman, ang biyaya'y kusang maglalaho. Magkahawak ang kamay ni Luz at Mario. Ramdam nilang hindi basta simpleng responsibilidad ang kinakaharap nila. Pangako ko po, mariing wika ni Mario. Hinding-hindi ko hahayaang lamunin ako ng kasakiman. Kung para ito sa tao, ibabahagi ko. Kung para ito sa kalikasan, iinatan ko. Tumingin si Masigasig sa kanila. May ngiti ng pag-apruba. Huwag niyo ring kalimutan, hindi araw-araw ay may ganitong biyaya. Kaya't gamitin niyo ng tama at laging isaalang-alang ang kapakanan ng iba. Muling humampas ang malamig na hangin. Sa isang kisap mata, nadlaho si Masigasig. Naiwan lamang ang poso na kumikislap sa ilalim ng buwan. Magkahawak pa rin ng kamay sina Mario at Luz habang si Benoy ay nakayakap sa kanila. Tahimik silang nagkatinginan. Alam nilang higit pa sa negosyo ang pinasok nila. Isa itong misyon. Sa loob ni Mario, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit higit sa lahat, dama niya ang malinaw na babala. Ang tunay na kaaway ay hindi lamang si Don Rogelio, kundi ang tukso ng sariling kasakiman. Ilang linggo matapos tangkain ng mga tauhan ni Don Rogelio na buhusan ng semento ang poso, muling bumalik ang isa sa kanila. Isang madaling araw, nakising si Mario sa kaluskos sa bakuran. Dahan-dahan siyang lumabas, hawak ang tubo. At tumambad sa kanya ang lalaking abala sa paglalagay ng safo ng buhangin sa tabi ng poso. Anong ginagawa mo diyan? Sigaw ni Mario habang hawak ang tubo. Nagulat ang lalaki at mabilis na nagtangkang tumakbo, ngunit agad na hablot ni Mario ang damit nito. Sa tindi ng galit, itinaas niya ang tubo at akmang hahatawin ang lalaki. Napapikit na lamang ito at nagmakaawa, nanginginig ang tinig. Huwag po, patawarin niyo ako, hindi ko na uulitin. Mangiyak-ngiyak na pakiusap nito. Sabihin mo kung sino ang nag-utos nito sa'yo. Mariing tanong ni Mario. Si Don Rogelio, siya po. Utos niya ang lahat. Ang pagkakalat ng chismis na may halong tubig at kerosina ang gasolina ninyo. Ang plano na tabunan ang poso. Lahat, nanginginig na wika ng lalaki. Napilitan lang po ako dahil malaki ang alok niya. Sabi ng lalaki, nanginginig ang boses. Mangangailangan po kami ng malaking halaga para sa bayad sa ospital. Malapit ng manganganak ang asawa ko. Wala na po akong ibang malalapitan. Kaya tinanggap ko ang utos niya. Kaya nakisama ako sa kanya, pero hindi ko na kaya. Ayoko na pong sumama sa kanya. Saglit na tahimik si Mario, dama ang bigat ng sinabi. Bagamat galit, ramdam niya rin ang takot at pagsisisi ng tauhan. Kung talagang gusto mong magbago,
Samahan mo akong sabihin ito sa mga tao. Hindi na pwedeng manatiling sikreto ang ginawa niya, wika ni Mario. Kinabukasan, kumalat ang balita. Isiniwalap mismo ng tauhan ang lahat sa harap ng barangay. Nagtipon ang buong baryo sa liwasan. Lahat ng mata nakatuon sa nagkukumpisal na tauhan ni Don Rogelio. Nanginginig ito ngunit nagpakatatag. Mga kababayan, panimula niya, ako ang isa sa mga tauhan ni Don Rogelio. Kami ang nagpakalat ng kasinungalingan laban kay Mario. Ginawa namin dahil sa takot at tera. Pero mali pa rin. Totoo pong malinis at mura ang gasolina mula sa poso. Ang lahat ng paninira, puro gawa-gawa lang. Umugong ang galit ng mga tao. Walang hiya siya, sigaw ng isang magsasaka. Pinapahirapan niya tayo sa mahal na gasolina niya. Siya naman yumayaman sa bulsa natin, dagdag ng isang tsuper. Lumapit si Mario sa gitna, marahan ang tinig. Mga kababayan, hindi ako ang tunay na bida rito. Kayo ang may kapangyarihan. Kung pipiliin nyo pa rin si Don Rogelio, wala akong magagawa. Pero kung nais nyo ng gasolina na tapat at abot kaya, nandito kami ng pamilya ko para maglingkod. Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao. Kay Mario kami. Sa oras na iyon, tuluyan nang nawala ang tiwala ng baryo kay Don Rogelio. Samantala, sa kabilang bayan, nagngingit-ngik si Don Rogelio nang marinig ang balita. Malakas niyang binagsak ang mesa at halos pasigawan ang kanyang mga tauhan. Makinig kayong lahat, kung meron pang magtatraidor sa inyo, sinasabi ko malilintikan kayo sa akin. Singhal niya habang matalim ang tingin sa bawat isa. Ngunit biglang lumamig ang paligid, umihip ang hangin at sa gitna ng kanyang opisina ay lumitaw si Masigasig, dala ang kanyang mahiwagang tungkod. Rogelio, anang duwende, malamig ang tinig, ginamit mo ang kayamanan para sa kasamaan. Pinili mong manira kaysa magtuwid, panahon na para singilin ka. Nanginginig man, nagpakatapang si Don Rogelio. Hindi ako naniniwala sa mga alamat nyo. Walang bisa ang sumpa sa akin. Ngumiti si Masigasig, saka itinuro ang mga dispenser ng gasolinahan. Kung gayon, tingnan mo. Binutsan ng tanyang mga tauhan ang makina. Laking gulat nila nang hindi gasolina ang lumabas, kundi putik at latak, umaagos ng walang tigil. Sir, puro putik na lang, sigaw ng isa. Nataranta si Don Rogelio. Pilit na isinasara ang makina, ngunit hindi ito tumigil. Patuloy na kumalat ang putik sa sementong sahig ng kanyang gasolinahan, umaagos na parang baha. Biglang nagring ang telepono sa kanyang opisina. Dali-dali niya itong sinagot, habol ang hininga. Don Rogelio, sigaw ng tauhan sa kabilang linya, halatang taranta. Dito po sa kabilang gasolinahan ninyo, biglang putik ang lumalabas sa mga dispenser. Napatulala si Don Rogelio, hawak ang telepono na para bang unti-unting lumalamig sa kanyang palad. Sa loob ng ilang saglit, para siyang nawala sa sarili. Hindi makapaniwala sa narinig. Hindi pwede. Ang negosyo ko, halos mabaliw siyang sigaw. Lumapit si Masigasig, matalim ang boses. Hindi pera ang tunay na kayamanan ng tao, Rogelio, kundi puso. At sayo, wala nang natira. At sa harap ng kanyang mga tauhan, nalugmok si Don Rogelio. Ilang araw lang ay iniwan siya ng lahat. Ang kanyang mga gasolinahan ay tuluyang bumagsak. Samantala sa baryo, lalo pang tumibay ang tiwala ng mga tao kay Mario. Habang pinagmamasdan niya ang mahabang pila ng customer, naalala niya ang babala ni Masigasig, huwag kang lamunin ng kasakiman. Tahimik siyang nangako sa sarili. Hinding-hindi siya magiging katulad ni Don Rogelio. Lumipas ang ilang taon. Ang dating simpleng tolda sa gilid ng barong-barong ay napalitan ng 5 sangay ng gasolinahan na ngayoy kinikilala sa buong bayan. Hindi ito malalaki o enggrande. Maliit lamang kumpara sa mga dambuhalang kumpanya. Ngunit bawat istasyon ay maayos, malinis at puno ng danggal. Sementado at maluwag ang bawat lugar. May LED safety signs na laging nakasindi. May CCTV para sa seguridad at air-conditioned na opisina para sa mga tauhan. Gumagamit sila ng digital dispenser upang tiyak na pantay ang sukat ng bawat litro.
Lahat ng empleyado ay maukumpletong safety gear at regular na training. Ngunit higit sa lahat, nakangiti ang bawat tauhan. Hindi lamang dahil sa sahod, kundi dahil alam nilang sila'y bahagi ng isang misyon, ang magbigay serbisyo na may malasakit. Isang hapon, sa istasyon ng ikatlong sangay, nag-uusap sina Mario at isa sa kanilang mga suki. Mario, wika ni Mang Dodong, isang jeepney driver. Dati isa lang ang biyahe ko sa isang araw. Ang kinikita, sakto lang sa bigas. Pero ngayon, 3 na ang biyahe ko. Yung sobra, nagagamit ko na para makapag-uwi ng ulam. Nakangiti si Mario habang pinapakinggan siya. Iyan naman ang gusto kong marinig. Hindi lang kita ko ang lumalaki, kundi pati ang kita ninyo. Kung masaya kayo, mas masaya ako, sabi niya. Napailing si Mang Dodong. Ila hindi makapaniwala. Hindi po akalaing may gasolinahan na hindi nanloloko sa sukat. Hindi nagpapahirap sa presyo. Mario, ibang klasing tao ka. Sa tabi, nakikinig si Luz habang inaayos ang mga tala sa resibo. Hindi lang si Mario, dagdag niya. Lahat kami rito ay nagtutulungan. Ang tiwala ng tao ay hindi lang sa kanya, kundi sa aming lahat at sa bawat empleyado. Tumango si Mario at ngumiti kay Luz. Oo nga, kaya nga palagi kong sinasabi, huwag nating hayaan na lamunin tayo ng pera. Mas mahalaga ang tiwala ng tao kaysa tubo. Naroon din si Benoy, ngayoy binata na at abala sa pagtuturo sa mga bagong tauhan. Tama ang tatay, sabi niya. Kapag may bagong empleyado, lagi kong sinasabi, hindi lang litro ang binibigay natin, pati tiwala ng pamilya ng bawat driver. Sa sandaling iyon, ramdam ni Mario ang paglalim ng kanilang misyon. Hindi lang ito negosyo, isa na itong pamana ng tiwala. Kasabay ng pag-unlad ng negosyo, unti-unti ring nagbago ang kanilang pamumuhay. Ang dating barong-barong ay napalitan ng sementadong bahay. Hindi naman ganun kagarbo, ngunit maaliwalas. May sariling hardin ng gulay at bulaklak si Luz, at may espasyo si Benoy para sa kanyang pag-aaral. Mayroon silang isang sasakyan na ginagamit para sa pamamalengke at pag-iikot sa mga sangay. Sa sala, naroon ang isang maliit na altar kung saan gabi-gabi silang nagdadasal. Kahit saan sila makarating, hindi nila iniwan ang kanilang ritual ng pasasalamat. Isang gabi, habang nagkakape si Mario sa veranda, lumapit si Benoy. Tay, wika ng binata. Kung tutuusin, kaya na nating palakihin pa ito. Baka kaya na nating sumabay sa malalaking kumpanya. Tahimik na ngumiti si Mario. Anak, tandaan mo, hindi tayo nakikipagpaligsahan. Ang ginagawa natin ay serbisyo. Kung masyadong lalaki, baka mawala ang puso ng ating negosyo. Mas mahalaga sa akin ang nakangiting driver na nagsasabing nakauwi siya ng maaga nang may naiuwing sapat na kita. Kaysa sa billboard na nakikita sa kalsada, tugon ni Mario. Umupo si Luz sa tabi nila, hawak ang kanyang mga pala. At saka, kung may dagdag, inuuna natin ang kapakanan ng tao. Bonus sa mga empleyado, scholarship sa anak nila, iyan ang mas mahalaga kaysa magtayo ng engranding busali. Napatango si Benoy. Oo nga nay, sa bawat galon ng gasolina, hindi lang makina ang gumagalaw, pati buhay ng tao. Napangiti si Mario at hinaplos ang balikat ng anak. Salamat anak, pero tandaan mo, hindi ako bida rito, tayong lahat. Kung wala ang tulong ng nanay mo sa accounting at ng tulong mo sa training, hindi magiging maayos ito. Tumango si Luz, saka nagsalita. Para tayong nagtutulungan sa isang bahay. Ikaw ang nagkukumpuni, ako ang nagbabantay ng pinto. Si Benoy ang nagtuturo sa mga bata. Kaya buo ang pamilya, buo rin ang negosyo. Habang nag-uusap sila, may malamig na simoy ng hangin na dumampi sa paligid. Sa di kalayuan, sa lilim ng isang puno. Naroon si Masigasig, nakangiti, habang tahimik na pinagmamasdan ang pamilya. Hindi na siya nagsalita ng mahaba. Sapat na ang mga salitang binitiwan niya noon. Ngunit bago siya tuluyang maglaho sa dilim ng gabi, maririnig ang kanyang tinig na banayad ngunit malinaw. Mahusay Mario, mahusay, hindi na sayang ang tiwala. Napatigil si Mario at saglit na napatingin. Sa loob-loob niya, nagpasalamat. Hindi lang para sa biyaya ng poso,
kundi para sa pagkakataong maging instrumento ng kabutihan. At sa gabing iyon, habang magkahawak kamay silang tatlo sa veranda, dama nila ang tunay na kahulugan ng lahat ng pinagdaanan. Ang kanilang tahanan, ang negosyo, at ang komunidad, lahat ay nakatindig hindi sa yaman kundi sa pagtutulungan, sa pananalig, at sa malasakit sa kapwa. Ang lumang poso na minsang tuyo at patay, ngayon ay naging sagisad ng bagong buhay. Hindi lamang dahil sa gasolina na ibinubuga nito, kundi dahil sa pusong natutong magmahal ng higit pa sa sarili.